Di po ba, mga mananampalataya, mga Kristiyano, hindi po sapat na sabihin natin Kristiyano na tayo o mananampalataya na tayo at we are attending the church. Pero ang totoo, lahat ng ginagawa natin kulang pa para tumbasan yung kabutihan ng ating Panginoon. Sometimes we decide for our own. Amen. Tayo pa rin yung nagdidesisyon, tayo pa rin yung gumagawa, tayo pa rin yung kumikilos sa buhay ng bawat atin, even though we already surrender. Sinasabi natin, we surrender already our life to the Lord. Ibinigay na natin ito sa Panginoon. Pero kapag titignan ng Panginoon yung buhay po ng bawat sa atin, we are unworthy of God's grace, unworthy of God's love. Hindi tayo karapat-dapat na tumanggap doon sa pag-ibig at biyaya ng ating Panginoon. Eh sasabihin natin, hindi naman ako namumuhay na may kasalanan o nagkakasala laban sa Diyos. Minamahal ko naman ang aking kapwa. Pero tandaan natin, even the law, kahit po yung kautusan, amin po ba? Yung kautusan na binigay ng ating Panginoon sa mga Israelita, ito'y nabubuo lamang doon sa dalawang kautusan. Ano po yung dalawang kautusan na nakapaloob sa kautusan? Mahalin mo ang Diyos. Amen, ang buong puso, buong kaluluwa at buong pag-isip. At mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong pagmamahal sa iyong sarili. Pero ang problema, kaya ba natin? Kaya ba nating lubusin yung tinatawag na kautusan? Our weakness, ano pong sabi sa James chapter 2 verse 10? Sabi sa Santiago, Kabanatang 2, talatang 10, sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan, at gayon may natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Alam niyo po ba ibig sabihin yan? Na kung ang kautusan ng Panginoon ay 10 daw, tinutupad na natin yung 9, pero yung isa po ay hindi pa rin natin natutupad. Sabi, anong sabi doon? Ibinibilang pa rin tayong isang makasalanan. So we just only, amen po ba, neglected to obey one of the law. Isa lamang kautusan, yung nilabag po natin doon sa 10 utos. Pero ang kabilang pala nung isa ay ang kabuuan na po ng lahat. Kaya kung titignan po natin, amen po ba, yung sinasabing condemnation, yung kahatulan, kung ang pagbabasihan ay ang pagsunod sa kautusan, karapat-dapat tayong mahatulan. Amen? Kasi tayong lahat, hindi natin kaya, walang sino man po sa atin. Kahit si James, amen po ba, kahit si Santiago na kapatid ng ating Panginoong Hesus, nakita niya po doon, na ginaganap mo na yung buong kautusan, pero lumalabag ka doon sa isa, ay katumbas na rin ang paglabag ng lahat. Ano po ang sabi pa ni Apostol Pablo? Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nangagkakasala nga at hindi nangakakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Alam niyo po ba yung bitin? Yung uso ngayon na sinusuot ng mga nasa sanlibutan, yung crop top. Amen. Yung bitin na kasuotan. Ganun po tayo sa harapan ng Panginoon. Na kahit na anong gagawin po natin because of our sin, dahil doon sa kasalanan na ginagawa ng basa po sa atin. Amen. Kapag tinanong po tayo ngayon, lahat po ba tayo hindi na nakakagawa ng kasalanan? I think all of us will not say yes. Lahat po tayo nakakagawa pa rin ng kasalanan. Nagkukulang pa rin tayo. That's why everything is fall short. Amen po ba? Ang hirap po noon na, amen, yung bitin na yon, mahirap po yon. Bakit? Sapagkat kaunti na lamang. Hindi po yung tinatawag na kalahati. Pag sinabing bitin, almost. Amen. Almost. Kaya kung halimbawa po na ipagmamalaki natin na naglilingkod naman na tayo, nananampalataya naman tayo, na tayo po ay nakagagawa na o nakakapaglilingkod na sa harapan ng Panginoon. Pero I will tell you, everything that we have done
still fall short in the glory of God.